Ang baho mo, Mira. Sigurado ka bang dapat ka nandito? Nagtatrabaho lang po ako, ma'am. Huwag mo akong tawaging ma'am. Hindi ka bagay magsalita sa harap ko. Pasensya na po. Paulit-ulit ka na lang sa pasensya. May silbi ba yan sa buhay mo? Sinusubukan ko lang po. Subukan mong tumingin sa salamin. Baka sakaling matauhan ka kung saan ka lang dapat. Tao rin naman po ako eh. Hindi sapat yun para maging katulad ko. Enough. Liam, kanina ka pa ba? Sapat na yan. Pinagtatanggol mo siya? Wala akong pinagtatanggol dito. Eh bakit parang ako pang mali? Ikaw naman talaga. She's nothing! Sigurado ka? Sir, hayaan niyo na po. Tatandaan mo to, Mira. Hindi ka aabot kahit saan. Tingnan natin. Ang Elle Fashion House ay tila isang katedral ng luho kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal. Ngunit sa likod ng mga naggagandahang gown, may isang sistemang bulok. Sa gitna ng main studio, habang nag-aayos ng mga spotlight ang mga crew, isang eksena ng matinding pag-alipusta ang nagaganap. Si Mira ay nakaluhod sa malamig na sahig. Pilit na kinukuskos ang mantsa ng kape na natapon sa paanan ni Sarah. Ang bawat kuskus niya ay sinasabayan ng mapang-aping titig ng tinaguriang Reyna ng Runway. Dalian mo, Mira. Ano pa? Natutulog ka ba sa pansitan? Ang mahal na sapatos sa yan. Baka mas mahal pa sa buong buhay mo. Pasensya na po, Miss Sarah. Nadagi lang po ng tripod kaya natapon. Lilinisin ko po agad, sandali lang po. Pasensya? Yang pansensya mo, hindi makakabayad sa abalang ginagawa mo? Look at you! Nakaluhod ka sa harapan ko. Diyan ka naman talaga nararapat, di ba? Sa paanan ko. Isang hampas lupa na nagpumilit pumasok sa mundo ng mga Diyosa. Nagtatrabaho lang naman po ako ng maayos, ma'am. Hindi ko naman po sinasadya ang nangyari. Ayusin ang trabaho? Ang dumi-dumi mo, Mira. Amoy pawis ka. Amoy alikabok. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ka pa rin maglabas-masok dito. You are a visual pollution in this studio. Tao rin naman po ako, ma'am. Hindi dahil janitor ako ay wala na akong karapatang irespeto. Respeto? You earn respect. You don't ask for it. At sa kalagayan mo, wala kang kahit anong maipagmamalaki para irespeto ko. Ang ganda ay kapangyarihan, Mira. At ikaw, wala kang ganda. Wala kang pera, wala kang kahit na ano. Isa ka lang anino na nagpapadumi sa paligid ko. May pangarap din po ako, Miss Sarah. Balang araw, mapapatunayan ko rin ang sarili ko. Pangarap? Nakakatawa ka. Anong pangarap? Ang maging basahan habang buhay? Huwag ka nang mangarap. Dahil ang mga katulad mo hanggang dyan lang sa sahig. Dyan ka lang sa putikan. Biglang bumasag sa tensyon ang tunog ng shutter ng kamera. Mula sa madilim na bahagi ng studio, lumabas si Liam bitbit ang kanyang Leica. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may kakaibang intensidad habang nakatitig kay Mira. Nakasalukuyang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Masyado kang maingay, Sarah. Nasisira ang concentration ko sa lighting test. Oh, Liam! Kanina ka pa ba dyan? Inis na inis kasi ako sa katulong na ito. Napaka-clumsy. Muntik na niyang masira ang outfit ko for the shoot. Nakita ko ang lahat, Sarah. At sa tingin ko, hindi ang outfit mo ang nasira, kundi ang ugali mo. What? Are you defending her? Liam, she's just a janitress. Bakit mo siya kinakampihan? Hindi ko siya kinakampihan. Sinasabi ko lang ang totoo. Mas marami ka pang nasasabing basura kaysa sa nalilinis niya sa studio na to. How dare you?
I am the face of this company, Liam. Kailangan mo ko. Kailangan ko ng modelong may disiplina. Hindi yung palaging sumisigaw. Mira, tumayo ka na dyan. Iwan mo na yan. Pero Sir Liam, hindi pa po tapos linisin. Sabi ko tumayo ka. May ipapagawa ko sa iyo sa archives. Doon ko na lang magtrabaho kaysa marinig ko ang boses ng babaeng ito. Liam, you can't just order my assistant around. Well, she's not my assistant, but still. She's an employee of Elb Sara, not your personal slave. Mira, sumunod ka sa akin. Opo, sir. Pasensya na po ulit. Habang naglalakad palayo ang dalawa, naiwan si Sara na nanggagalaiti sa galit. Hindi niya matanggap na sa harap ng maraming crew ay pinahiya siya ni Liam para lang sa isang hamak na tagalinis. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang tinitingnan ang likuran ni Mira. Hindi pa tayo tapos, Mira. Sisiguraduhin kong magsisisi ka na pumasok ka sa buhay ko. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Sa isang madilim at masukal na bahagi sa likod ng archives, matatagpuan ang isang lumang bench. Doon madalas tumatambay si Mang Michael, ang matandang janitor na tila alam ang lahat ng sikreto ng gusaling ito. Nadatnan niya si Mira na umiiyak habang hawak ang kanyang walis. Umiiyak ka na naman ba, Mira? Narinig ko ang boses ng reyna ng runway hanggang dito. Mang Michael, bakit po pa ganoon? Wala naman po akong ginagawang masama. Sinusunod ko naman po lahat ng utos niya. Anak, ang mga taong may sugat sa puso, madalas nananakit din ng iba para hindi nila maramdaman ang sarili nilang sakit. Hayaan mo na si Sara. Pero masakit po eh. Sabi niya basura lang daw ako. Nawala akong lugar dito. Minsan po, napapaisip ako kung tama pa bang ituloy kong pag-aaral ko habang nagtatrabaho rito. Huwag kang makikinig sa kanya. Ang ginto, Mira, kahit ibaon mo sa pinakamalalim na putik, paghango mo, ginto pa rin yan. Hindi nagbabago ang halaga mo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. Sana nga po ganoon kadali yun. Pero tignan niyo po ako, Mang Michael. Isang tagalinis. Sino ba ang maniniwala na kaya ko maging designer balang araw? Ako, naniniwala ko sa'yo. At tandaan mo ito, ang tadhana ay parang tela. Minsan magulo ang tahi sa simula, pero kapag natapos na ang disenyo, doon mo lang makikita ang ganda. Salamat po, Mang Michael. Kayo lang po ang nagpapalakas ang loob ko rito. Magtiis ka lang. Malapit na ang masquerade gala. Doon magsisimulang magbago ang lahat. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila alam na nakatayo sa likod ng pinto si Liam. Hawak niya ang kanyang kamera at kinuha niya ang isang litrato ni Mira habang tumatawa ito sa gitna ng mga luha. Isang imahe ng raw emotion na matagal na niyang hinahanap para sa kanyang bagong proyekto. May liwanag sa likod ng maskarang suot mo, Mira. Kailangan ko lang itong ilabas. Lumipas ang mga araw at lalong naging malupit si Sara. Isang hapon, sa gitna ng ulan, nakita ni Sara si Mira na naglalakad sa hallway, bit-bit ang isang lumang sketchpad. Oh, ano to? Sketchpad? Nagmamarunong ka rin gumuhit, no? Drawing lang po ito, ma'am. Libangan lang po habang break. Drawing? Pakita nga. Ma'am, wag po. Personal ko po yan. Ew! Ano to? Gowns? Akala ko ba makakagawa ka ng ganito? Ito mga design mo mukhang basahan. Pambahay lang ito ng mga katulad mong dukha. Pakiusap po, Miss Sara. Ibalik na po sa akin yan. Pinaghirapan ko po mga sketches na yan. Pinaghirapan? Ganitong dapat sa mga pangarap mo, Mira! Walang habas na pinunit ni Sara ang mga pahina ng sketchpad ni Mira. Isa-isa niyang itinapon ang mga ito sa basurahan habang humahalakhak. Ang bawat punit ay parang saksak sa puso ni Mira na wala mang magawa kundi ang panoorin ng kanyang mga pangarap na maging pira-piraso. Diyan nararapat ang mga drawings mo. Sa basura. Huwag mo nang susubukang magmagaling, Mira, dahil kahit kailan, hindi ka magiging katulad ko. Napakasama niyo po.
Darating ang araw. Pagsisisihan niyo ang lahat ng ito. Really? I'm shaking! Get out of my face, loser! Naiwan si Mira sa hallway. Pilit na pinupulot ng mga punit na papel. Ang bawat piraso ay simbolo ng kanyang pagsisikap na ngayon ay wasak na. Ngunit sa dilim ng pasilyo, isang pares ng sapatos ang huminto sa harap niya. Pagtingala ni Mira, nakita niya si Liam na may hawak na isang piraso ng kanyang sketch. Isang disenyo ng gown na kulay midnight blue. Ikaw ang gumuhit nito? Opo. Pero wala na po yan. Sinira na po ni Miss Sarah. Mira, ang disenyong ginuhit mo sa papel, hindi nasisira dahil lang pinunit ito. Nasa iyo ang talento, Mira. Huwag mo hayaang nakawin nila ang apoy mo. Bakit po kayo mabait sa akin ngayon, sir? Dahil nakikita ko ang hindi nila nakikita. Mag-ingat ka, Mira. Ang gabi ng gala ay paparating na. Doon mo ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Sumapit ang huling gabi ng paghahanda para sa engranding masquerade gala ng Elf Fashion House. Ang buong gusali ay tila isang naglalagablab na pugo ng kaba at pagmamadali. Sa gitna ng kaguluhan, si Mira ay itinalaga bilang head server. Isang trabahong nangangailangan ng disenyo at ayos. Sa loob ng madilim na locker room, hawak ni Mira ang isang simpleng bestidang kulay rosas. Ang tanging gamit na pinag-ipunan niya ng 3 buwan para lamang magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga elite. Ngunit ang kakarampot na ligayang ito ay muling nabulabog ng pagpasok ng isang bagyong nagngangalang Sarah. Ano yan? Yan ba ang isusuot mo bukas? Isang basahang kulay rosas? Maayos naman po ito, Miss Sarah. Malinis po at disenteng tignan para sa isang server. Disente? Mira, ang disente sa diksyonaryo mo ay basura sa amin. Nakakahiya ka? Akala mo ba porket server ka ay pwede ka nang umasta na parang bisita? You are an eyesore. Pinag-ipunan ko po ito, ma'am. Gusto ko lang po maging maayos ang itsura ko bilang kinatawan ng kumpanya sa harap ng mga bisita. Kinatawan? You? You are nothing but a janitress with a tray. At ang suot na yan? Mukhang galing sa ukay-ukay na dinuraan ng aso. Pakiusap po, Miss Sarah. Huwag niyo pong laitin ang pinaghirapan ko. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Ang pagmumukha mo ang masama sa paningin ko. At alam mo ba kung anong bagay sa mga basurang gaya nito? Biglang dinakma ni Sarah ang bestida mula sa kamay ni Mira. Sa isang iglap, kinuha ni Sarah ang isang matalas na gunting sa ibabaw ng locker. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpunit ng tela sa loob ng tahimik na silid. Huwag! Miss Sarah, pakiusap, wag po. Yan lang ang damit ko. Bagay lang to sa'yo. Para hindi ka na mag-ilusyong maganda ka sa gabi ng gala. Ma'am, tama na po. Pinaghirapan ko po yan. Ilang gabi po ako hindi kumain para lang mabili yan. Eh di magutom ka. Mas mabuti pang mamatay ka sa gutom kaysa makita kitang suot ang basahang ito bukas. Look! Pira-piraso na ang pangarap mo, Mira. Katulad ng buhay mo. Bakit po kayo ganito? Ano po bang atraso ko sa inyo? Tao rin naman po ako Nasasaktan din po ako. Ang atraso mo? Ang paghinga mo sa parehong gusali na kinalalagyan ko. Ngayon, wala ka nang isusuot. Paano ka na bukas? Alam ko na. Magsuot ka ng garbage bag. Bagay na bagay sa'yo. Humahalakhak na lumabas si Sarah. Iniwan ang pirapirasong tela sa sahig. Si Mira ay naiwang humihikbi. Pilit na pinagdidikit ang mga ginupit na bahagi ng kanyang damit. Ngunit wala na itong silbi. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, bumukas ang pinto at pumasok si Marcus, ang karibal ni Liam sa negosyo. Masyadong masama at malupit ang reyna natin, di ba? Sir Marcus, pasensya na po. Aalis na po ako. Huwag kang matakot.
Nakita ko ang lahat. Gusto mo bang gantihan si Sarah? Kaya ko tong tulungan. Kaya kitang gawing sikat, Mira. Mas sikat pa sa kanya. Salamat po. Pero hindi ko po kailangan ng ganti. Gusto ko lang po magtrabaho. Sayang. Ang ganda mo sana kung aayusan. Pero sige, kung yan ang gusto mo, manatili ka sa putikan. Pero tandaan mo, sa mundong ito, kapag hindi ka lumaban, lalamunin ka nila ng buo. Umalis si Marcus na may nakakalokong ngiti. Naiwan muli si Mira sa dilim hanggang sa marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Mang Michael. Bit-bit ng matanda ang isang malaking kahon na gawa sa lumang kahoy. Balot ng alikabok ngunit may kakaibang ningning. Mira anak, tama na ang iyak. Narinig ko ang lahat mula sa labas. Mang Michael, wala na po ang damit ko. Wala na po akong isusuot bukas. Paano na po ang trabaho ko? Paano na po ang pangarap ko? Sino ang nagsabing tapos na ang laban? Ang tela ay napapalitan. Pero ang puso, kapag nadurog, mahirap nang buuin. Huwag mong hayaang durugin ni Sarah ang puso mo. Pero Mang Michael, tignan niyo po. Pera-peraso na ang bestida ko. Wala na po akong pera para bumili ng bago. Hindi mo kailangan ng bagong damit na binili sa mall. Buksan mo ito. Ano po ito? Isang alaala. Isang obra maestra na itinago ko sa loob ng maraming taon. Buksan mo, Mira. Dahan-dahang binuksan ni Mira ang kahon. Isang nakakasilaw na liwanag ang tila lumabas mula rito. Sa loob ay nakatiklop ang isang midnight blue vintage gown. May mga detalyeng pilak na tila mga bituin sa madilim na langit. Ang tela ay napakalambot at ang disenyo ay walang katulad. Diyos ko! Ang ganda! Kanino po ito, Mang Michael? Bakit po nasa inyo ito? Gawa ito ng yumaong asawa ko. Siya ang pinakamagaling na mananahin na nakilala ko. Itinago ko ito dahil hinihintay ko ang tamang taong magsusuot nito. Isang taong may malinis na puso at matibay na paninindigan. Pero, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Napakahalaga po nito sa inyo. Mas mahalaga sa akin na makita kitang nagtatagumpay. Isuot mo ito bukas, Mira. Huwag kang pupunta bilang server. Pumunta ka bilang isang reyna. Isuot mo ang maskarang pilak na ito at ipakita mo sa kanila ang ningning na pilit nilang itinatago. Mang Michael, bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Janitor lang po ako. Dahil ang mga bituin, Mira, ay mas lalong kumikinang kapag napapaligiran ng kadiliman. At ikaw ang pinakamaliwanag na bituing nakita ko sa gusaling ito. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang madilim na opisina, tinitingnan ni Liam ang mga litratong kinuha niya ng patago kay Mira. Ang bawat kuha ay nagpapakita ng hirap, pagtitiis at ang hindi matatawarang ganda ng kanyang kaluluwa. Bukas, Mira. Bukas, malalaman nila ang katotohanan. Handa na ang aking masterpiece. Sumapit ang gabi ng gala. Ang buong ballroom ay punong-puno ng mga taong nakamaskara. Ang bawat isa ay nagpapataasan ng yaman at ganda. Si Sarah, na nakasuot ng isang naglalagablab na pulang gown, ay tila isang reynang naglalakad sa kanyang teritoryo. Liam! Look at the crowd! Lahat sila ay naghihintay sa anunsyo mo. Sigurado akong walang nantatalo sa ganda ko ngayong gabi. Ang ganda ay subjective, Sarah. Minsan, ang pinakamaganda ay ang mga bagay na hindi agad nakikita ng mata. Ano bang pinagsasabi mo? Look at me! I am the face of Elf. Walang sino man ang makakaagaw ng korona ko. Lalo na ang basurerang si Mira na siguradong nasa bahay ngayon at umiiyak. Huwag kang masyadong kampante. Baka magulat ka sa susunod na mangyayari. Anong sorpresa ba ito? Kanina ka pa misteryoso, ha? Ipakilala mo na ako sa stage. I need the spotlight. Maghintay ka, Sarah. Ang tunay na bida ay huling dumarating. Biglang natahimik ang buong ballroom nang bumukas ang malalaking pinto. Isang babaeng nakamaskarang pilak at nakasuot ng midnight blue gown ang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad.
Lahat ng mata ay nakatitig sa kanya. Tila na hipnotismo ng kanyang presensya. Liam, sino ang babaeng yun? Hindi ko siya kilala pero ang ganda ng suot niya. Vintage, elegante, perpekto. Siya ang sagot sa lahat ng tanong mo, Marcos. Sino yan? Liam, bakit siya tinitignan ng lahat? Who is that woman? I need to know. Malalaman mo rin, Sarah. Malalaman mo rin kung sino ang tunay na reyna sa likod ng maskara. Lumakad ang misteryosong babae papunta sa gitna ng ballroom. Ang kanyang bawat kilos ay pinagmamasdan ni Mang Michael mula sa isang sulok. May luha sa mga mata at ngiti sa mga labi. Alam niya na ang oras ng pagbabago ay dumating na. Para sa inyo ito, Mang Michael. Para sa pangarap ko. I don't like her! Liam, gawin mo na ang announcement. Now! Fine. Ladies and gentlemen, please pay attention to the stage. It's time for the big reveal. Ang buong ballroom ay tila naging isang piping saksi sa tensyong namamayani sa hangin. Ang mga mararangyang chandelier ay nagbibigay ng madramang liwanag sa misteryosong babaeng naka-midnight blue. Si Liam ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Hawak ang mikropono ng may otoridad. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Lalo na si Sarah na halos lamunin na ng selos at kuryosidad habang nakatayo sa paanan ng stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa industriyang ito, lagi nating hinahanap ang perfect face. Ang mukhang walang dungis, ang balat na porselana, at ang kasuotang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa paghahanap natin ngayon, madalas nating makalimutan ang pinaka-importante, ang tao sa likod ng sining, ang kaluluwa sa likod ng tela. Liam, ano bang drama yan? I-announce mo na ako. Ako ang muse. Stop wasting their time with those boring words. Manahimik ka muna, Sarah. Dahil ang i-announce ko ngayon ay hindi tungkol sa iyo. Ngayong gabi, ilalantad ko ang aking tunay na masterpiece. Hindi ito isang nakaplano na photoshoot. Hindi ito dumaan sa heavy editing. Ito ang katotohanan. Huminto si Liam at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mira. Ang kanyang boses, na dati ay malamig at puno ng otoridad, ay biglang lumambot at napuno ng katapatan. At habang kinukuhanan ko ang bawat anggulo ng babaeng ito, hindi ko inaasahang ang lens ng kamera ko ay magiging bintana para makita ko ang sarili kong puso. Sa bawat patak ng kanyang luha na nakunan ko, naramdaman ko ang sakit. Sa bawat ngiti niya sa gitna ng pagod, nakita ko ang pag-asa. Mira, hindi lang kita i-aanunsyo bilang bagong mukha ng elf. I-aanunsyo ko rin sa harap ng mundong ito na ikaw, ang babaeng matagal ko ng lihim na minamahal. Ikaw ang masterpiece na hinding-hindi ko kayang pakawalan. Sa isang kumpas ni Liam, ang dambuhalang screen sa likod niya ay bumukas. Isang serye ng mga candid na litrato ang lumabas. Doon ay makikita si Mira habang nagpupunas ng sahig na puno ng kape, habang umiiyak sa madilim na sulok ng locker room. At ang huling litrato ay ang kanyang mga kamay na puno ng paltos habang hawak ang isang sketchpad. Ang bawat kuha ay puno ng raw emotion na nagpapatahimik sa buong elite crowd. Sir Liam, ano po sinasabi niyo? Bakit sa harap pa ng maraming tao? This is ridiculous! Liam, nababaliw ka na ba? You're confessing to a janitress in front of the elite? Nakakahiya ka! At anong klaseng palabas ito, Liam? Isang tagalinis? Bakit mo ipinapakita ang hirap ng babae niyan sa harap ng lahat? Ew! It's disgusting!
Bakit kailangang makita ng mga tao ang dumi at paghihirap ng isang nobody sa ganitong kaeleganting gabi? Dahil ang dumi na sinasabi mo, Sarah, ay ang ebidensya ng pagtitiis niya sa kamay mo. At ang paghihirap na yan, iyan ang naging mitya para makita ko ang tunay na ganda na hindi mo kayang pantayan. Sir Liam, bakit niyo po ipinapakita ang mga sugat ko? Hindi ko po gustong kaawaan ako ng mga tao dito. Hindi ka nila kakaawaan, Mira. Hangaan ka nila. Dahil sa bawat litratong yan, nakikita ang isang babaeng hindi sumuko kahit tinatabunan na ng putik ng mundo. Ano yan? Liam, bakit di mo pa pinaalis yan? Isang janitress sa gitna ng gala? Pinapahiya mo ang Elle Fashion House. Hindi siya nagpapahiya sa kumpanya, Sarah. Ikaw ang nagpapahiya sa amin. Ang babaeng nakikita niyo sa screen ay siyang nagpapanatili ng linis ng gusaling ito. Habang ang ilan sa inyo ay abala sa pagpaparumi ng sariling budhi. Siya ang aking muse. Siya ang tunay na sining. Lumapit si Liam sa misteryosong babae na nasa gitna ng ballroom. Inabot niya ang kamay nito at dahan-dahang inakay paakyat ng entablado. Ang bawat hakbang ni Mira ay tila isang dagok sa dibdib ni Sarah. At ngayon, oras na para tanggalin ang maskara. Nais kong ipakilala sa inyo ang bagong muka, ang bagong puso, at ang bagong inspirasyon ng elf. Dahan-dahang tinanggal ni Liam ang maskarang pilak. Lumantad ang mukha ni Mira. Malinis, elegante, at nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng pagkamangha. Diyos ko! Si Mira nga! Ang tagalinis! Hindi! Hindi maaari! Liam, nababaliw ka na ba? Isang katulong? Isang dukha? Sinira mo ang career ko para sa basurang yan? Sapat na, Sarah. Ang tanging basura rito ay ang ugali mo. Mang Michael, bakit ka nandyan? Bumalik ka sa basurahan mo. Guards, ilabas yun ang mga lokong ito. Walang maglalabas sa akin dito. Dahil ako ang nagmamay-ari ng bawat pako, bawat tela, at bawat semento ng gusaling ito. Ako, si Michael Elv, ang founder ng kumpanyang ito. Ang buong ballroom ay napasinghap. Si Sarah ay napaatras. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa takot at kahihiyan. Chairman? Michael? No, hindi. Nagbibiro lang kayo, di ba? Bakit kayo naglilinis ng sahig? Dahil gusto kong makita kung sino ang mga taong may tunay na puso. Gusto kong makita kung sino ang titingin sa akin bilang tao kahit hawak ko ay walis at hindi pera. At sa loob ng maraming taon, tanging si Mira lang ang nagpakita ng tunay na kabutihan. Kahit inaapi mo siya, hindi siya gumante. Kahit tinatapakan mo siya, nananatili siyang marangal. Mang Michael, bakit niyo po ito ginawa? Dahil deserve mo ito, anak. Kaya ngayong gabi, sa harap ng lahat, idinedeklara ko na si Mira ang bagong majority shareholder at creative director ng Elle Fashion House. Ang lahat ng desisyon ay dadaan na sa kanya. Hindi! Hindi ako papayag! Ako ang top model! Ako ang reyna dito! Ang mga reyna, Sarah, ay may korona ng kabutihan. Ang sa iyo ay gawa lang sa plastik. Wala ka ng kontrata sa kumpanyang ito. Lumipas ang ilang araw, sa loob ng marangyang opisina na dating pinapangarap lang ni Mira, nakaupo siya sa gitna ng malaking mesa. Pumasok si Sarah. Suot ang isang simpleng uniforme ng assistant na walang kolorete at walang mamahaling alahas. Ma'am Mira, narito na po ang mga kape niyo. At nalinis ko na rin po ang sample room. Salamat, Sarah. Pakisigurado na walang mancha ang sahig. Alam mo naman kung gaano kahirap maglinis kapag may mga taong walang pakundangan kung magtapon. Diba? Opo, ma'am. Pasensya na po. Pwede po ba akong bumalik sa pagiging modelo? Kahit sa maliliit na shoot lang?
Ang pagiging modelo, Sarah, ay hindi lang pagrampa. Iyon ay ang pagiging ehemplo. Kapag natutunan mo na ang rumespeto sa pinakamaliit na empleyado dito, doon lang tayo mag-uusap. Sa ngayon, ituloy mo ang paglilinis. Gusto kong maramdaman mo ang bawat patak ng pawis na naramdaman ko noon. Opo, gagawin ko po. Lumabas si Sarah na luhaan. Pumasok naman si Liam, bitbit ang kanyang kamera at isang matamis na ngiti na para lamang kay Mira. Masyado kang mabait, Mira. Kung ako yan, baka pinatapon ko na siya sa ibang bansa. Ang tunay na ganti, Liam, ay hindi ang pagpapabagsak sa kanila, kundi ang ipakita na kaya natin tumayo sa itaas na hindi sila tinatapakan. Salamat sa lahat, Liam. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, ang sining ay nasa katotohanan at ikaw ang pinakamagandang katotohanan nakita ko. Oh, baka maging love story na yan, ha? Trabaho muna, mga bata. Marami tayong gaon na gagawin. Opo, Chairman Michael. Ready na po ang mga sketches ko. Sa gitna ng masayang pag-uusap at tawanan ng tatlo, dahan-dahang humiwalay sina Liam at Mira para sa isang sandali ng katahimikan. Sa harap ng unti-unting pagbubukas ng bagong umaga sa Elv Fashion House, hindi na nakapagpigil si Liam. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay inamin ang matagal na niyang itinatagong nararamdaman para kay Mira. Isang pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan at paghanga sa katatagan. Hindi nagulat si Mira. Bagkus ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat salitang binitawan ni Liam, naramdaman niya ang katapatan na matagal na rin niyang hinahanap. Hindi nagtagal ay nagtapat din si Mira. Inamin niya ang suporta at pagmamahal ni Liam ang naging sandigan niya sa lahat ng pagsubok. Doon, sa harap ng kumpanyang naging saksi sa kanilang hirap, sumumpa silang magkatuwang nahaharapin ang kinabukasan bilang magkasintahan. Ngayon, tanaw nila ang bagong yugto ng Elv Fashion House. Ang kumpanyang ito ay hindi na lamang isang establishmento na sumasamba sa panlabas na ganda, kundi isang tahanan na nagpapahalaga na rin sa busilak na puso. Ang dating tagalinis na minsan ang minaliit ay tumatayo na ngayon bilang isang matatag na tagapagmana. Pinatunayan nila na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa mamahaling maskarang suot, kundi sa katapatan at pagmamahal na nagmumula sa pusong nagtatago sa likod nito. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.